Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na si Bacnao nagisa sa kamera, hinahanapan na. Yan mga kababayan Mayor Magalong nilabas ang ebidensya. Ako, yan po mga karibin natin patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin simulan pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin nga po natin ito. Nako, ito palang pagbabudget nila mga kababayan. Question ang maliit na budget share ng Mindanao. Manila-centric kung tawagin ang pagbabudget nila mga kababayan. Ito pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction to. Bakit kaya ganun, no? In your presentation, the budget for Mindanao and the Visayas, and I'd like to read from your report, that Mindanao, comprising 6 regions, will only receive the measly percentage of 15.4. I have here the Congressional Policy and Budget Research Department, which shows that in the past, Mindanao was at least getting, in 2022, 16.6%. Before that, during the 14th and 15th Congress, we reached 17. Now, we're down again to only a share of percent of 15.4. Mindanao has a population of 26 million Mindanaonons, and that is exactly 22.3% of the December figure of the Philippine population of 116 million. And secondly, Mindanao contributes to our GDP at the tune of about 18 to 19%. So maybe know why Mindanao is getting smaller in terms of the budget. So this is what we have now. May we ask Secretary Pangandaman, who hails from Mindanao? Madam Chair, first, I would like to maybe note that in prior years po, we don't have the Bangsamoro Organic Law. So some of the projects po that should be given to the five provinces, six provinces po, is not included in the total national budget because we have provided a sum as a sum of money to the Bangsamoro region as provided for under the Bangsamoro Organic Law. Madam Chair, I'd like to correct the Secretary. In 2022, here are the figures. In 2022, BARM already received 2.7 billion, and we are 16.6. In other words, this particular budget, even the previous years, already not BARM, but the Autonomous Region for Muslim Mindanao. So, but the point is that, Madam Chair, this is a decreasing trend. And I'd like to read the report of our Secretary of our Department of Economy, Planning and Development. It says here, their main finding is that economic growth remains mega Manila-centric, highlighting the need for greater, recommendation Secretary Balisacan, for greater spatial diversification of our growth engines to enhance regional inclusion. But we are excluded. Another statement of the report of our good Secretary of the Economy is this. It says here, for the future, we should maintain robust macroeconomic fundamentals and diversify growth diversion. In this subsection of his report, it says, strengthen resilience by diversifying sectoral growth drivers and supporting regional growth engines. What happens to this recommendation of the Secretary? Because really, 15.4, and why?
Here it is. The reason why we only have 15% and our poorer friends from the Visayas is only receiving 11.1. Can you imagine that? The Visayas gets only 11.1. We get 15.4. And the reason for that is here in the report of the Honorable Secretary. Because nationwide is 25%, that's all right. But then central office gets 10%, 10.2. Why will the central office, reserve 10%? This will be the pork barrel of the cabinet members. It should be pushed already to the regions and improve the region, especially Mindanao and the Visayas. We are not going against Luzon. Luzon, Madam Chair, gets 24%. Mindanao gets 15%. Luzon excluding NCR. NCR gets 13.3%. We will not complain about that. But we will ask that we improve the figures and the percentage of Mindanao by having the central office give that to the regions where the projects are needed. So yan mga kababayan, nakita nyo naman kung paano pinaglalaban dito ni Representative Rufus, no? Yung budget po ng Mindanao and even the Visayas mga kababayan, sapagkat napakaliit po ng budget ng Mindanao at saka Visayas, di ba? Kaya nga tinatawag lang Manila-centric itong budget na ito sapagkat pumapabor lagi doon sa National Capital Region, sa Manila. Okay? So ano pong inyong masasabi dyan? Hindi ba dapat maging patay sapagkat lahat naman po ay pantay-pantay sa pagbabayad ng buwis? Bakit mas malaki pang buwis ang binabayad ng taga Manila kaysa sa taga Mindanao at taga Visayas mga kababayan? Or mas marami lang sila? Pero hindi naman ganun sila karamihan kung tutuusin, di ba? Sana ay maging pantay, maging patas po, no, ang pagbibigay ng mga budget sa ating mga lalawigan, yan mga kababayan. At eto pa, Representative Toby Chanco mga kababayan, ginisa at hinahanapan ng report yung small committee na ito. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. 2026 budget. So the subject matter of today's hearing is the briefing on the 2026 budget. So this is an internal matter that may be taken up with the Committee on Appropriations separately. So Madam Chair, starting Wednesday, tatanungin natin yung mga departamento paano nila ginastos yung budget nila. Paano natin sila tatanungin kung paano nila ginastos yung budget nila kung hindi natin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan? We will be able to scrutinize the performance of the different agencies as well as the utilization of the different line items based on the 2025 performance. So this does not preclude us from doing that scrutiny. Busy sa kasi cellphone. We would have to look into the records. May I ask exactly what you are asking for? The small committee report of the 2025 budget that has just asked the COMSEC kung meron o wala. Kung meron, why was it not filed sa archives based on our rules 15 days after? So meron ba o wala? Baka meron ka babalaghan dyan, ha? Kung meron, bakit hindi na-file sa archives? Kung wala, I will let you proceed, Madam Chair. I will not hold this budget hostage. Gusto ko lang malaman, meron o wala. The HGAB itself, the output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. So that's the report. That's the output of the small committee. It's not the report, Madam Chair. Magkaiba po yung report sa output, mga kababayan. Iba po yun. Okay? Kailangan nakapag-file po yan doon sa sinasabi ni Representative Toby Chanco na archive. Na archive yan, di ba? Naibaon na yan kung baga or na-file na yan dyan. Kaya pag hinanap mo yung dokumentong yan, dapat it is available anytime. Di ba? Pero eto nga, bakit tinatanong ni Representative Toby Chanco kung meron o wala? Ibig sabihin wala yan kasi wala siyang nakita doon po sa archive nila, di ba mga kababayan? Simple lang po yan pero hirap na hirap silang sagutin. Anyway,
Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ito yung si Bunuan. Sabi niya po dito, sa DPWH naman po tayo, no? Kung ano pong karampatang sanction sa kanila, then we have to impose it. Kung ano ang ipapataw sa nakaparusahan, we will not be the one to determine kung ano ang kaparusahan, but certainly we will submit all documents kung sino man yung mag-iimbestiga. Take note mga kababayan, sabi po niya dito, kung ano man po yung karampatang sanction sa kanila. Ibig sabihin mga kababayan, he is not included mga karibyo natin. Tama ba yun? Baka nga ikaw pa ang pasimuno dyan di ba? Baka lang naman. Kaya nga ito ang nasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Ito pong naging komento. Sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, sa kaliwat ka ng pasabog sa korupsyon sa flood control, bakit hindi binabakbakan si Bunuan? Siya ang incumbent DPWH secretary. Oo nga Di ba? Ang hirap talaga. Ang hirap malang magsalita ni President Bongbong Marcos Jr. Nakita naman natin, parang pinagtatakpan pa nga Di ba? Dapat dito sinibak na ito si Bunuan at pinalitan muna pansamantala dyan sa DPWH sapagkat meron pong irregularidad na nangyayari. Pero bakit mga kababayan, hirap na hirap po ang ating presidente na palitan itong si Bunuan. Nako po. Ay nako, ano pong inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto, isang pare naman mag-vigil prayer. Ito po ang balita mga kababayan. Father Robert Reyes magsasagawa ng prayer vigil bilang panawagan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatawa tayo dito, Sige nga, ipakita nyo kung gaano kayo karami, na sumusuporta para dyan sa impeachment complaint. Tawagin nyo na lahat para makita natin yung sinasabi nyong taong bayan na sumusuporta dyan po sa impeachment na yan. Dapat makita natin punong-puno yan dahil sinasabi po ng mga tunggrista at ilang mga senators na taong bayan po atat na ang taong bayan na ma-impeach Vice President Sara Duterte. Kaya dito mga karibin natin, dapat makita po natin na marami po ang a-attend dito sa prayer vigil na ito ni Father Robert Reyes. Kapag konti lang po ang nakita natin dyan, malaking sampal po ito sa mga dilawan, pinklawan o anong kulay pa man na kontra kay Vice President Sara Duterte. Ipakita nyo na po lahat ng suporta nyo. Kung gusto nyo, ibablog pa natin yan para kung gaano talaga kayo karami. Tulad ng nangyari po sa INC, di ba? Sa INC po, ang napakadami. Nationwide yun mga kaubayan na nag-rally. Or parang ganun rin, prayer vigil rin. Pero rally yata yun, okay? Marami. Kailangan malampasan nyo yun para talagang masabi ng taong bayan, oo nga, napakarami nila. Baka matulad kayo kay Trillanes, yung mga senior citizen, pinapunta doon sa at mayroon pang naguruguro na tsugi. Diba? Yung iba, hindi pa nakakuha ng 1,000. 1,000 ba yun? may bayad pala. Nako po. Okay. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po, nilabas na. Ayun, isang gobernador na galit sa DPWH. Okay? Yan. Dineclare pa niya na ipipersona non grata niya itong DPWH. Okay? Kasi hindi siya pinapapasok dito sa flood control project na gusto niyang imbestigahan itong gobernador na ito. Malalaman niyo mamaya kung saang lugar ito itatalakay natin ito. Grabe ganyan na po kalala ang korupsyon dito sa Pilipinas. Okay, mamaya ipapakita ko yan sa inyo. At ito, last but not the least na ating ipapakita at ating pakikinggan ay itong si idol nating si Mayor Magalong, na hindi siya magbibigay ng ebidensya sa Senado at sa Kongreso. Okay? Kasi sabi niya, maglalabas raw siya ng listahan ng mga corrupt na mga officials dito sa flood control projects na ito at ilang mga korupsyon na
ginawa ng mga ibang aspect, not only the flood controls. Okay? So, yan po ang bagong revelasyon ni Mayor Magalong, maglabas siya ng listahan. Pero yung mga itong mga ebidensya ng nahawak niya ngayon ay hindi niya ito ibibigay sa Senado man o sa House of Representatives. Kasi trust issue raw. Okay? So, guys, yun po ang matindi natin at maiinit na Ibig sabihin mga kababayan, hindi nagtitiwala itong si Mayor Magalong dito sa mga senatongs at congressman. Sinabi pa naman ni Jose Claire Castro na kay President Bongbong Marcos na lang daw ibigay yung mga ebidensya niya. Nako po. Ibig sabihin wala rin tiwala si Mayor Magalong dito po kay kaya President Bongbong Marcos Jr. sapagkat ay ganyan po ang kanyang naging aksyon. Or ibibigay niya ba kay President Bongbong Marcos Jr.? Pero sabi po nito ni Sir Don Marty, hindi niya ibibigay. Ibig sabihin, all of the above na ito. Hindi niya na ito ibibigay kahit kanino man mga kabayan sapagkat mayroon pong sinasabing trust issue ba? Hindi pala mga pagkakatiwalaan. Itong mga senatongs at congressman, hindi pagkakatiwalaan ni Mayor Magalong. Nako po. Ano po ang inyong opinion dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. Yan, maraming salamat po.